So what's up mga idol, this is Teo PH and welcome to another vlog. So yung mga idol, magugulat kayo ay nagtutulak po ako ng motor kasi doon start to kasi sobrang ingay nito. Balahaw kasi ito nakakadisturbo sa mga kapitbahay ngayon sobrang aga pa. Dito natin start to sa walang tao. Yan mga lodi, start natin. Yes! Ampot. Ka-record, hindi mo ko naka-record. Helmet mo! Alak-alang to ako. Helmet andun na sa box. Yan nakapatong doon sa ano, yung sa mga sapatusan. Yan mga lodi, good morning. And ito nga, finally nakabili na rin tayo ng big bike natin. This is our first big bike. Woo! And shout out kay dito brand new mga lodi ha. Binili ko to kay Katingin, KG Moto, shout out. Yan, sobrang sulit, sobrang affordable yung mga motor na binili sa kanila. Woo! Oh, shucks! Ayop! Yan mga lodi, breakfast ride muna kami. Kasama ko si Sandwich Kingdom nasa likod. Kaya dahan-dahan lang muna tayo. Baka mayari tayo yung OBR pagka ganun. Testing lang namin. So this is my first time na papasok kami ng expressway. Kaya medyo kinakabahan ako kasi syempre kasama ko pa si Sandwich Kingdom nasa likod ko. Gusto din niya experience sumakay sa big bike kasi syempre kami sanay kami sa mga 150cc lang. So ito first time namin mag big bike. Koy, kumusta yung okay yung upuan mo? Goods? Hindi ka naman kapos? Okay. Kapit lang. Yan mga lodi, kung gusto nyo palang bumili ng quality na second hand na big bike, yan lagay ko sa screen, Katingin Bikes. Sobrang sulit, sobrang malupit si Kenji, bilis kausap. Tapos lahat po ng mga big bikes na nandoon is negotiable po. Pwede kayo makipag-negotiate sa price. So ito guys, ito napili kong motor kasi sakto-sakto sa panlasa ko. Yung seat height, kasi hindi naman ako katangkaran. Seat height, yung looks niya, ito talaga yung looks na hinahanap ko. Tapos yung power, syempre kasi 3-cylinder ito. Ito ay Trident pala 660. It's a 2023 year model. So very fresh. Ang tinakbo lang nito is 6K odo. So dito tayo. Short spin lang kami sa expressway para gusto ko lang ma-feel yung vibe pag pumasok sa expressway. First time. Let's go. Kapit ko ya. Woo! Panalo, lupit ang tunog. Kalimutan ko ba ito magdala? Ito mga lodi, nakalimutan ko pala magdala ng mga gloves. Ay, sa tunog kayo? Yung potential niya, makikita mo siya sa ano? Hindi, pag yung high RPM na, doon nalabas ang tunog niya. Hawak ka, hawak.
moment of truth mga lodi. Tayo sa express. Sa liko medyo nakakapapa ako kasi medyo ano eh, malalaglag si mami mo dito. Pag change shift malakas. Anak ko, hawak. Tapos na. Dito lang muna tayo. Sheesh. Dito. Yan mga lodi, dito na kami sa Army Navy. And dito, breakfast kami. Kasama ko si Sandwich Kingdom. Ayan, oh. Tambay muna kami saglit, tapos later on punta tayo doon. Sa soundcheck na natin yung drift exhaust na nakakabit dito. Kasi di ko pa talaga na, ano eh, di ko pa na naririnig talaga yung, ano eh, tunog niya sa high RPM. So, check natin later. Kakain lang muna kami. Let's go! So, what's up mga idol? Ito na nga yung ating first big bike, which is the Triumph Trident 660. And nabili natin yan kay Katingin Bikes. So shout out kay Kenji Moto. Sobrang sulit yung ating nabiling big bike. So yan mga idol, ito yung perfect na big bike for a beginner. The power, the looks, and at the same time yung kanyang seat height ay sakto-sakto sa mga ka-height ko. Yan yung mga kinapos ng height, sakto-sakto to. So yung mga lodi, ikutan lang natin yung kung ano yung mga nandito sa ating first big bike. Ito mga lodi, may mga nilagay na siya dito mga accessories. So malaking bagay ito kasi makakatipid tayo sa gagastusin natin sa pag-upgrade. So first is naka-bar end side mirror na siya, which is napakagandang looks nito sa mga ganitong klaseng bikes, yung mga parang cafe racer. So bar end ang pinaka the best. Tapos second is naka Evotech na siya na lever. So yan, magkano din yan, di ko alam kung magkano ang presyo niyan sa market, pero most likely around mga siguro mga 2 to 3K siguro, no, ang presyo ng Evotech na lever. So adjustable po yan, depende kung anong preferred nyo. So next is yung kanyang headlight. So I'm not sure kung talagang kasama yan pag binili or binili siya as accessories. So meron na siyang protective cover dito sa kanyang headlight. Tapos syempre yung ating pinaka-axle cover or protector. Yan, kabilaan po yan. Tapos next is naka Evotech din ng mga sliders, meron na rin. At the same time nakakabit na rin dito yung TDD na auxiliary light. Syempre naka dual disc siya, then Nissin caliper. So napakaganda ng mga pyesa nitong Trident 660. And syempre naka Showa na siya na suspension. Tapos meron na rin siyang radiator guard, naka PIA horn na siya. So magandang busina, malakas. Yan, ito nga yung naka Evotech na sliders. And ang pinaka nagustuhan ko sa lahat mga lodi is yung etong drift exhaust. So astig niyan,
Sobrang daming na-amaze sa drift exhaust na mga ginagamit na tambucho ng ating mga big bikes. So as you can see mga lodi, ito hindi siya naka full exhaust, parang cut delete ang ginawa niya. So dito meron tayong 3 cylinders, 3 yung exhaust niya. Tapos ang mapapansin nyo, pagdating sa ilalim, ang ganda niyang pagka-loop niya, oh. So very unusual yan. Pagdating sa resonator, umikot siya dito, tapos nilabas niya dito sa may side. So usually kasi pag mga Trident or mga mid-range na mga big bikes is usually naka-underbelly yan. Dito nakalagay yan, naka-underbelly, kasi para malinis dito yung area na to. Pero for me, okay na sa akin to kasi nagustuhan ko rin naman yung tunog nung sinoundcheck namin doon kina Kenji. So siguro by future siguro ang gagawin ko lang siguro dito, parang gusto kong i-tail tie dito para malinis na dito, wala ka na makikita yan. Eto na, and for today's video kasama natin si Sandwich Kingdom. Siya po yung magsa-soundcheck na ating motor. So today reveal natin, ipapakinig natin sa inyo kung gaano kalupit ang drift exhaust. Okay, let's start. Oops. Yan mga lodi, yan yung tunog niya pag naka-idle. Medyo balahaw siya pero malupit. Parang nakaka-disturbo na kapitbahay. So yun naman, medyo okay naman yung temperature niya kasi pinatakbo naman namin kanina yan. Naghanap lang kami ng pwesto na medyo malilim-lilim, dahil sa ilalim ng puno kami para matest natin ang mabuti. May sabay, sige, go, go! Sandwich Kingdom, ano masasabi mo sa tunog? Nanggigising ang kapitbahay. Pati tag dito, bulahaw. Pero malupit. Sobra. Yan. Ito mga lodi, itong ganitong tambucho talaga, nagigising ng kapitbahay to. Kaya nakapansin nyo, pag nag-start na kami, malayo kami sa bahay. Pero balahaw, pero malupit. Yan mga lodi, si Sandwich Kingdom, ang height niyan is 5'5". Yan, ganyan ang seat height niya. Ang lupit, sakto-sakto na sa kanya. Ano kaya, flat-footed ka? Yan, ganyan ang seat height ng isang 5'5" na sumakay sa isang Trident Triumph 660. Yan, shoutout sa lupit ng mo boss naka Jordan 1 ka pa. Yan, sakto-sakto lang. Sa mga lodi. Okay, sige. Game na? Wala na. Naka-record na mo. Okay na. Yan mga lodi, finally ay na-check na natin yung drift exhaust. And ito, pauwi na kami ni Nico kasi medyo mainit na yung panahon. But ngayon pa ba, sobrang happy kami for our first big bike. So hopefully soon ay marami tayong mapuntahan dito sa ating Triumph Triumph 660. Let's go! Woo! Bomba! Ang aras sa tulog ko na!
ka po sa express ko! Woo! Hawak ka! Balahaw, boss! Lapit! Carmona! Carmona Gaming! Ba't ayaw? Nakaload lang po. Nakakaload lang. Wala dito problema dito kasi mga toll gate minsan may iba na hindi na no, hindi naman nire-recognize pero yan okay. Hawakan mo muna ko eh. Lagay mo na sa wallet ko. Palitin magtagal. Okay na sana eh. Hawakan mo muna, ilagay mo sa loob. Yan mga lolo, that's all for today sa aming vlog. Kasama ko si Sandwich Kingdom again. Magkita-kita tayo sa next episode ng vlog. And marami-rami pa tayong pagsasamahan dito sa ating Triumph Trident 660 again. This is Tail PH. Live, love, and ride. Let's go! Woo!